Ang pangalawang pagbabalik ni Rizal ay noong Hunyo 1872. Minarkahan nito ang kanyang muling pagpasok sa mapanganib na kampanya para sa mga reforma. Matibay ang paniniwala niya na ang laban para sa kalayaan ng mga Pilipino ay pumasok sa isang bagong yugto. Dapat itong ipaglaban sa Pilipinas at hindi sa Espanya. Ang larangan ng digmaan ay nasa Pilipinas. Doon tayo dapat magkita. Doon natin tutulungan ang isa't isa. At higit sa lahat, doon tayo magkasamang mananaig. Professor ng Blumentritt. Naniniwala ako na ang La Solidaridad ay hindi na ang ating larangan ng digmaan. Ngayon, ito ay isang bagong pakikibaka. Ang laban ay hindi sa Madrid. Nagmamahal, Jose Rizal. Dumating ako sa Maynila noong ika-26 ng Hunyo, taong 1872. Linggo ng tanghali ng alas 12. Sinalubong ako ng maraming karabinero sa pamumuno ng isang mayor. Bukod dito, mayroon ding isang kapitan at isang sarhento ng Veteran Civil Guard. Bumaba ako kasama ang aking bagahe at sinuri nila ang aking customs. Mula doon ay pumunta ako sa Hotel de Oriente kung saan ako nakatira sa silid bilang 22, nakaharap sa simbahan ng Binondo. Nang alas 4 ng hapon, pumunta si Rizal sa palasyo ng Malacanang upang humingi ng pakikipanayam sa Gobernador General ng Espanya. Maaari ba akong makiusap sa inyong Gobernador General? O manin, ngunit wala dito ang Gobernador General. Umalik na lang kayo mamayang gabi, eksakto alas 7. Sige po, maraming salamat. Kinagabihan, bumalik si Rizal sa Malacanang eksaktong alas 7 ng gabi at nakipag-usap kay Gobernador General Despujol. Pumayag ang gobernador na patawarin ang kanyang ama, ngunit hindi ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng kanyang maikling pakikipanayam sa Gobernador General, dinalaw niya ang kanyang mga kapatid sa syudad. Una si Narcisa at kalaunan si Neneng at ang kanyang mga kaibigan. Noong Miyerkules, Hunyo 29, alas 7:30, nakita ko ang kanyang kahusayan. Hindi ako nagtagumpay na maalis ang parusang pagpapatapon. Ngunit binigyan niya ako ng pag-asa tungkol sa aking mga kapatid. Dahil kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, natapos ang aming pakikipagpanayam ng alas 9:15. Dapat akong bumalik kinabukasan ng alas 7:30. Kinabukasan, Huwebes, Hunyo 30, pinag-usapan namin ang tungkol sa usapin ng Borneo. Ang general ay tutol dito, tutol na tutol. Sinabihan niya ako na bumalik sa linggo. Noong linggo, Hulyo 3, bumalik ako. Pinag-usapan namin ang tungkol sa iba't ibang bagay at nagpasalamat ako sa kanya sa pag-alis ng pagpapatapon sa aking mga kapatid. Sinabi ko sa kanya na ang aking ama at kapatid ay darating sa unang barko. Tinanong niya ako kung gusto ko bang pumunta sa Hong Kong. Sabi ko oo, at sinabihan niya ako na bumalik sa Miyerkules. Kinagabihan ng linggo, Hulyo 3, 1872, pagkatapos ng kanyang pakikipanayam kay Gobernador General Despujol, dumalo si Rizal sa isang pulong. Unang-una, nais ko sana magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo nyo sa pulong na ito. Pagpupulong? Nais ko sana magtatag ng samahan laban sa pamahalaan ng mga Kastila. Ngunit, gaano ka nakatitiyak, Rizal, na tayo magtatagumpay? Marahil alam naman natin lahat na sila labis na mga pangyarihan. Kaya nga tayo naririto upang pagplanuhan ang ating mga isasagawang hakbang.
Ipinaliwanag ni Rizal ang mga layunin ng Liga Filipina, isang samahang sibiko ng mga Pilipino na nais niyang itatag at ang papel nito sa buhay sosyo-ekonomiko ng mga tao. Ipinakita niya ang konstitusyon ng Liga na kanyang isinulat sa Hong Kong at tinalakay ang mga probisyon nito. Ang mga makabayan ay humanga at malugod na inaprubahan ang pagtatag ng Liga. Sangayon ako sa iyong mga plano, Jose, kaya't ikaw magpatuloy sa iyong inihahayag. Kung gayon, tayo na't maghalal at mamuno sa ating samahan. Nakatanggap si Rizal ng sulat mula kay Gobernador General Despojol, kaya naman agad na nagtungo si Rizal sa kanya. Ito po, may sulat po kayo. Maraming salamat po. Good morning, Senor. I have received this letter saying that you want to talk to me in private. Good morning. Take a seat. Yes, Senor. I sent this letter to you because I wanted to know if you want to go back to Hong Kong. But why did you ask? Rizal, we found this under the pillowcase of your sister Lucia. This is Pobres Friales, which is satire against Dominican friars. I don't know where that came from. When we arrived in Manila, the security thoroughly checked our luggage. That is not ours. Don't deny it! I'm saying the truth. Silence! Rizal, you will be escorted by my nephew Ramon. Take him! Binigyan nila ako ng isang medyo magandang silid na may kama, isang dosenang upuan, isang mesa, isang lababo at isang salamin. May 3 bintana ang silid, isang walang rehas na nakaharap sa isang pateo, isa pang may rehas na nakaharap sa mga pader ng lungsod at sa baybayin, isa pa na pintuan na nakasara ng padlock. 2 sundalong artilerya ang nagbabantay rito. May utos silang barilin ang sinumang magbibigay hudyat mula sa baybayin. Hindi ako maaaring magsulat o makipag-usap sa sinuman maliban sa opisyal na naka-duty. Kinabukasan, Hulyo 7, pinalathala ng Gaceta de Manila ang balita tungkol sa pag-aresto kay Rizal na nagdulot ng galit na kaguluhan sa mga Pilipino, lalo na sa mga miyembro ng bagong organisadong Liga Filipina.